Paano ba magtanim ng upland kangkong na meron self-watering? Napakasimple lang naman kaya panoorin mo ito kaibigan para makakuha ka ng idea. Ang unang gagawin, kumuha kayo ng plastic bottle ng tubig dahil ito ang gagamitin mo para sa tataniman at self-watering ng halaman. Kailangan natin putulin sa bandang lieg nito gamit ang gunting para sa mahusay na paghiwa. Kung mapapansin mo ay binutasan din ang takip ng plastic bottle gamit ang soldering iron. Ang bandang lieg naman ay butas-butasan din ng pahaba para ang ugat ng halaman ay madaling maka-absorb ng tubig. At kapag tapos na, ay ganito na ang forma. Ngayon ay lagyan na natin ng coco peat para matataniman na ng buto ng kangkong. At ipwesto mo lang sa lugar na kung saan hindi maistorbo. Ngayon ay kumuha ng isang baldeng tubig at lagyan mo ito ng hydroponic solution. Mix about 3 tablespoons. Halu-haluhin lang ng maayos bago natin ilalagay sa plastic bottle para sa self-watering ng halaman natin ng kangkong. Napakahusay ang ganitong idea sapagkat mapapanatili ang kalusugan ng halaman at hindi ka na magdidilig araw-araw. Dahil ang coco peat na ating tataniman ay mas madaling mag-absorb ng tubig kumpara sa lupa. At ayan mga idol, itatanim na natin ang buto ng upland kangkong sa ibabaw ng coco peat. At siyempre tabunan din ito ng coco peat sa ibabaw para hindi makain ng hayop o langgam. Kapag tapos na itanim ang buto, ay diligan din ng tubig. And after 18 days, ay ganito na magiging resulta. Napakahusay at mausbong na dahon ng kangkong. Mahigit 2 dangkal na ang haba ng tangkay at berdeng-berde ang mga dahon nito. At kung mapapansin nyo, ay itinatali ni Kuya para ang tangkay nito ay hindi gagapang sa lupa, nasa ganon malinis ang mga dahon sa pag-harvest. Pagkatapos ay dagdagan mo na rin ng tubig ang self-watering para manatiling malusog ang halaman. And after 26 days, ganito na ang magiging resulta ng halaman natin na kangkong na meron self-watering. Napakahusay, malusog, malapad ang dahon at higit sa lahat berdeng-berde. Nasa haba na mahigit 3 dangkal na rin ang tangkay. Sapat na rin ito upang anihin na ang mga dahon. Kung kayo ay mag-harvest ay dapat kahit 2 pulgada sa pinakatangkay sa ugat ay magtira ka. Sapagkat ito ay maaring tutubo pa ulit at magkaroon ng panibagong talbos at dahon para sa susunod na mga araw ay meron ka pang anihin ulit. Ganito